bayan, ilang panukala na ang ipatutupad ng pamahalaan para makatipid sa pagkonsumo ng kuryente at petrolyo. Ito pa ay sa harap ng inaasahang double-digit na aumento sa ilang produktong petrolyo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Maghahanda na po tayo. Yan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng inaasahang pagsipa ng presyo ng langis, bunsod ng gyera sa gitnang silangan. Lalo't ayon sa Pangulo, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa paparating na linggo na tinatayang tataas ng 7 piso at 48 sentimo sa kada litro ng gasolina, 17 piso at 28 sentimo sa kada litro ng diesel, habang 32 piso at 35 sentimo sa kerosene. Kaya giit nito na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para maibsan ang pag-aray ng publiko, kabilang na ang layuning mabawasan ng excise tax sa presyo ng langis. Kasama rin ang pag-agapay sa mga sektor na direktang maaapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Una, nakikipag-ugnayan na tayo sa Kongreso upang mapagkalooban ang Pangulo ng pansamantalang kapangyarihan upang bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo kung papalo ito sa $80 kada barrel. Ikalawa, kinakausap na natin ang Kongreso upang amyendahan ang Biofuels Act of 2006 upang magamit natin ang mas murang bioethanol para sa pagbababa ng presyo ng gasolina. Ikatlo, ilalabas natin sa lalong madaling panahon ang fuel subsidy at cash transfer para sa mga apektadong sektor. Makikipagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak na makarating agad ang tulong sa mga nangangailangan. Mahigpit din anyang minomonitor ang presyo ng mga bilihin sa merkado, kasabay ang babala sa mga mang-aabuso sa sitwasyon. Nakikiusap ako sa ating mga negosyante at mga trader, huwag ninyo sanang samantalahan ang sitwasyong ito. Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding at ang profiteering ay labag sa batas. Sa parte ng pamahalaan, ipatutupad simula Lunes ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Yan ay para mabawasan ang konsumo ng enerhiya. Hindi kabilang dito ang mga nasa frontline services. Muli ring binigyang diin ng punong ehekutibo ang direktiba sa mga ahensya ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Pansamantala ring ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Wala rin anyang patid ang pag-agapay ng pamahalaan sa mga OFW na naiipit sa gyera sa Middle East. Ang DFA, DMW at OWA ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa inyo upang mag-monitor sa inyong mga kalagayan. Nasimulan na po ang paglikas ng mga Pilipino na nais magpa-repatriate. At sa oras ligtas na ang pagbiyahe, mailikas na natin lahat. Nakausap din ng Pangulo si UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan kung saan inihayag niya ang suporta ng Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa Gulf region. Ipinarating ng Presidente ang kumpiyansa sa kakayahan ng UAE na tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng residente sa bansa, kabilang ang halos 1 milyong Pilipino na naninirahan sa Emirates. Ipinahayag din ng Pangulo ang pag-asa na agad matatapos ang mga labanan at muling babalik sa normal ang sitwasyon sa rehiyon. Samantala, inatasan ng mga ahensya ng gobyerno na bawasan ang konsumo ng enerhiya sa mga opisina batay sa Memorandum Circular No. 114 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto. Kabilang sa mga hakbang ang pagtatakda ng 24 degrees Celsius sa mga aircon, pagpatay ng mga ilaw at equipment na hindi kailangan, paggamit ng virtual meetings at paglilimita sa mga official travel. Kasama rin ang pagpapatupad ng 4-day on-site work arrangement sa mga ahensya ng pamahalaan simula Lunes. Layunin nito na mapababa ang energy consumption at gastos ng gobyerno sa harap ng tumataas na presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.